elementary and all, we're continuing our series on the book of Matthew. So, tapos na po tayo sa Matthew chapter 1 and Matthew chapter 2. And of course, our background for the book is si Matthew po ang nagsulat, and Matthew is introducing Jesus Christ to the Jews. So, the audience of Matthew are the Jews. And Matthew is introducing the Lord Jesus Christ as King. Diba? King. So in Matthew chapter 1, Matthew presented Jesus as a king by virtue of his birth, his genealogy, proven and proved by the prophecy fulfillment, proved by his genealogy, and proved by the virgin birth. And of course, in Matthew chapter 2 again, Matthew presented Jesus as a king by virtue of the circumstances, kagaya po ng homage of the Magi, kung paano po siya nirespect, winorship ng mga Magi to prove that he is really the king, and of course by the hatred of Herod. And we know that Herod was the king during that time, pero dahil nga threat si Jesus Christ para sa kanyang trono, that proves that Jesus is really a king. And now, sa book, dito po sa chapter na pag-aaralan natin, chapter 3, again, Matthew has another approach to show us that Jesus is really a king. Ano kayang approach ito? So, he is the king because God sent a king's herald to prepare the way for his arrival. So, doon pong mga panahon na yon, no? Kapag po dumarating ang isang king, halimbawa po si King Herod or yung iba-ibang mga king na namumuno, ang ginagawa po, meron pong herald. Merong nag-a-announce na darating ang hari. Bago pa lang dumating ang hari, marami na silang inuutusan na servants, marami na silang inuutusan na taga-announce na darating ang hari, no? So, yun ay kapag importanteng tao, kagaya po ng king. And dito po sa chapter 3, nakikita po natin na sabi dito, now in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, at makikita po natin sa verse 2 and following, yun pong patungkol kay John the Baptist, ang kanyang pagkatao, ang kanyang mensahe, at ang kanya pong ministeryo. At yun po yung tatalakayin po natin sa umagang ito, no? So, yung pong pagiging herald ni John the Baptist ay isang patunay na darating po ang isang tunay na hari na maghahari sa buong mundo, at yan po ang ating pong hari at tagapagligtas ng Panginoong Jesucristo. So, sa Matthew chapter 11 verse 11 mismo, sa bibig ng Panginoong Jesucristo, ito ang sabi niya, truly I say to you, among those born of women, there has not arisen anyone greater than John the Baptist. So, hindi lamang po isang herald si John the Baptist, kundi ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, he is the greatest man among born of women. Kapag sinabing born of women, that refers to everyone. Kasi lahat naman po ng mga tao ay pinanganak ng isang babae. Lahat po tayo yan. So it means that he is greater than Moses. Nag-sink in ito sa akin that he is greater than Moses. He is greater than Abraham. He is greater than Isaac. He is greater than any other kings who lived. He is greater than Solomon. Greater than David. At kung iisipin ko, sa binigkas ng Panginoong Jesucristo, na wala pang tao na naipanganak ng kahit na sinong babae na mas hihigit pa o higit na dakila kaysa po kay John the Baptist. At tinanong ko to sa sarili ko habang pinaprepare ko tong message na ito, bakit kaya?
Kung bakit man, hindi ko rin po malaman. Pero habang pag-aaralan po natin ang kanyang buhay, malalaman po natin na tunay nga na si John the Baptist ay greatest among those who were born of women up until this time. Yun po ang sabi ng Matthew chapter 11 verse 11. So ini-introduce po ni Matthew that the greatest man who ever lived up until this time is also the announcer and the herald and the way preparer of our Lord Jesus Christ. So, pag-aaralan po natin ang tatlong bagay. Una, his background. Ano po ang background po ni John the Baptist? Ang pangalan po niya ay John the Baptist or John the Baptizer. Okay? Hindi po siya tinawag na John the Baptist dahil siya yung pinakaunang Baptist. Okay? Wala pong ganon. Walang denomination na he is the first Baptist who founded the first Baptist church in Galilee. Walang ganon, ano? Kaya lang po sinabing Baptist, kaya yung iba, hindi nila tinatawag na Baptist, kundi Baptizer. Kaya po tinawag na he is John the Baptist because his first and foremost ministry is to baptize people who have repented of their sins. Okay, yun po yun ha. Kasi meron daw nagsabi na kaya tayo Baptist, tayo ang tama kasi nasa Bible na Baptist tayo kasi si John the Baptist. Hindi po yun. Okay? So John the Baptist or John the Baptizer was born into a common family of Levites. Galing po siya of course sa family of Levites. From the tribe of Levi. Bakit ko po nasabi? Because his father was a priest. Isa pong priest si Zacharias. Kung naaalala po ninyo sa book of Luke, na nagkaroon po sila ng, nag-draw lots po ang mga priest. At dun sa pag-draw lots po nila, ang napili na pangalan ay si Zacharias. Kaya siya po ang pumasok doon po sa templo. At doon po sa templo, doon po nangusap sa kanya si Angel Gabriel. At sinabi nga niya, na magdadalang taong ang iyong asawa. At dahil nag-doubt po siya, nung time na yon, anong ginawa? Napipi siya. At nagkaroon lang po siya ng boses, bumalik yung kanyang salita, noong sinabi niya kung ano ang pangalan ng kanyang magiging anak, at sinabi niya, his name would be John. And then, si John the Baptist din po ang nag-break ng tradition ng mga priest. Why? Supposed to be, dahil anak ka ng priest, dapat nasa temple ka. At kung anong suot ng father mo, yun din ang suot mo. If you remember, di ba, si Samuel, nung nagpunta po siya sa templo, di ba, pinanggawa siya ng kanyang nanay na si Hannah ng isang maliit na robe, na kagaya po ng kanyang ama. But he broke the tradition. Why? Because ang sabi po ng Bible, he was living or he has lived in the wilderness. Wala siya sa templo. Nasaan po siya? Nasa ilang. Nasa disyerto. At actually doon po siya unang nag-preach. Preaching in the wilderness of Judea. He had no money. He had no riches. He had no formal education. He lived an ascetic life. Yung napakasimpleng pamumuhay, ano po yung appearance niya? Ang sabi ng Bible, his garments were made of camel's hair and a leather belt around his waist. Okay? Paki-flash na anak yung text natin. So yun po yung itsura po niya. So verse 4, John himself had a garment of camel's hair. Ito po yung kanyang suot, no? Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. So imagine niyo po yung kanya pong itsura. Meron po ba kayong naaalala sa kanyang itsura? Of course, maaalala po natin at alam ko hindi aksidente na ito po ang kasuotan ni Prophet Elijah. The Bible says in
2 Kings chapter 1 verse 8, na alam na agad kung sino yung nakita ng isang tao kapag dinescribe siya. Nang sabi niya, a hairy man with a leather belt around his waist, and that is Elijah. So, yun po yung kasuotan niya. Ano naman po ang kanyang pagkain, his diet. Ang sabi po ng Bible ay siya po ay kumakain ng locust and honey, wild honey. So yun po yung kanyang pagkain. And locust and honey are considered a poor man's diet or a poor man's food. But he lived a separate life. Lumayo talaga siya at pumunta siya sa ilang at hindi ito aksidente because it is also God's will for his preparation para po sa kanyang ministry. And remember, nakaano-ano po niya dito po sa lupa si Jesus Christ. Second cousin. Dahil magpinsan po si Elizabeth at si Maria. At mas matanda po siya kay Jesus Christ ng ilang months. Ilang months? 6 months. 1 point. Okay. So, mas matanda po siya ng 6 months kay Jesus. If we remember Luke chapter 1 verse 26 and Luke 1 26, na 6 months nang nagdadalang tao noon si Elizabeth nung dinalaw siya ni Maria. Okay, so kuya siya. So, ang sabi po ng verse 1, now, in those days, sabi niya, what days? Nung panahon na yon, sabi niya, in those days, what days? Kasi po kung titignan natin ang chapter 2 and chapter 3, para po tayong tumalon. Kaya sabi niya, ng mga panahong yun, anong panahon? What days? What days po ito? Kasi po, yung kung sa chapter 2, si Jesus Christ po ay almeno 2 anni, pababa. Yun ang edad niya. Di ba? And then, pagdating po sa chapter 3, makikita po natin na malaki na po si Jesus Christ. So, there is a big gap between chapters 2 and 3. Somewhere around 29 or 30 years. Di ba? So, Matthew skips over these periods. Wala siyang binanggit tungkol sa kung paano lumaki ang Panginoong Jesucristo. Basta nung sa chapter 2, ang sabi ni Matthew, ganito ang nangyari sa kanya, pinanganak siya, dinalaw siya ng mga magi, tapos pagdating sa chapter 3, wala siyang kinwento tungkol sa pagkatao o kung paano lumaki ang Panginoong Jesucristo. Agad niyang ipinakilala dito kung sino yung magpapakilala sa kanya, and that is John the Baptist. There is only one gospel writer who wrote something about the Lord Jesus Christ, and that is Luke. Doon po sa aklat ng Luke, meron pong account doon kung saan si Jesus Christ ay isinama ng kanyang mga magulang na si Jose at si Maria sa Passover, if you remember. And he was 12 years old then. Wala na tayong alam kung paano lumaki ang Panginoong Jesucristo, but the Bible says, he grew in wisdom and stature and favor with God and man. Ibig sabihin, sa Luke chapter 2 verse 52, nung sinabi ni Luke dito na he grew in wisdom, ibig sabihin, nag-grow siya intellectually. He grew in wisdom, he grew in stature. Ibig sabihin, nag-grow siya physically. He grew in the favor with God. Nag-grow siya spiritually. And he grew in favor with man. And that means nag-grow siya socially and emotionally. So sa lahat ng aspeto ng buhay ng Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Bible, nag-grow siya. Ibig sabihin, kung paano ang isang tao na nag-grow emotionally, socially, physically, spiritually, nag-grow ang Panginoong Jesucristo kagaya ng isang tao. Pero hindi po binanggit kung anong klase ng buhay, kung ano yung mga instances sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Nag-jump po agad
doon sa time na kung saan ang Panginoong Jesucristo ay ihahanda para po sa kanyang earthly ministry. Noong siya po ay 30 years old na. So, ganyan po yung background ni John the Baptist. Papupunta po tayo sa kanya pong ministry. Okay? His background, pangalawa, his ministry. Sa verse 3, ang sabi po ng Bible, "For this is the one referred to by Isaiah the prophet when he said, the voice of one crying in the wilderness, make ready the way of the Lord, make his paths straight." Una po, he was presented as a herald. Taga-announce. Pangalawa, alam din po niya kung sino siya. John chapter 1, verses 19 to 23, kung atin pong babasahin, John chapter 1, verses 19 to 23, okay, gusto ko lang po na makita po natin, ang sabi po kasi ng mga tao sa kanya, sino ka? Who are you? And John the Baptist said, and he confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ. Hindi ako ang Kristo. I am not the Christ. They asked him, what then? Are you Elijah? And he said, I am not. Are you the prophet? And he answered, no. Verse 22, then they said to him, who are you? So that we may give an answer to those who sent us. What do you say about yourself? He said, I am a voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as Isaiah the prophet said. So alam po ni John the Baptist ang kanyang pagkakatawag at alam niya kung sino siya. Na siya yung fulfillment ng prophecy ni Isaiah. Bakit po? Kasi po yung binasa po na ito, doon po sa John at doon sa binasa po natin sa Matthew, kinote po yun pong the voice of one crying in the wilderness. At yan po ay na-quote doon po sa book of Isaiah. Sabi niya, ako ang tinig. Ako ang tinig na nagsasabi na ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Pangatlo, he was Elijah. He was the Elijah of the New Testament. Kahit na sinabi niya, are you Elijah? Sinabi niya, no, sabi niya. But I believe that he was Elijah of the New Testament. Okay, tignan po natin sa Matthew chapter 17, verses 10 to 13. Matthew chapter 17. Let's turn our Bibles there. Sure. 10 to 13, ang sabi dito, pagkatapos po ng transfiguration, ito, no? Kung saan nagpakita po si Moses and Elijah. Kung naalala po ninyo, dito sa verse 10, and his disciples asked him, why then do the scribes say that Elijah must come first? And he answered and said, Elijah is coming and will restore all things. No? Future. Yung sagot ni Jesus Christ, future. Elijah is coming and will restore all things. Pero sa verse 12, ang sabi ni Jesus Christ, but I say to you that Elijah already came. Past tense. Elijah already came and they did not recognize him, but did to him whatever they wish. So also the Son of Man is going to suffer
at their hands. Verse 13, then the disciples understood that he had spoken to them about John the Baptist. So, tinutukoy po ng Panginoong Hesukristo mismo na, sabi niya, darating si Elijah sa future. Pero ang sabi niya, dumating na siya, pero hindi nila siya nakilala. At ang tinutukoy niya po dito ay si John the Baptist because he is the Elijah of the New Testament. Hindi po tayo naniniwala sa reincarnation. Hindi po yun. But the spirit and the power of Elijah was in John the Baptist. And because hindi nila tinanggap ang Panginoong, hindi nila tinanggap si John the Baptist bilang forerunner, ano ang mangyayari? Malakay chapter 4 verse 5, merong darating na Elijah. And that is in Revelation chapter 11. He will be one of the witnesses. Hindi siya magre-reincarnate, but there will be someone who will be as powerful and as bold and as courageous like Elijah. And alam po natin ito sa Book of Revelation na napag-aralan po natin. So, ang sabi po ng verse 14, doon po sa Matthew chapter 11, sabi niya, if you are willing to accept Him, the Lord Jesus Christ is speaking, He is Elijah. If you are willing to accept Him, John the Baptist, he is Elijah. But people did not accept him. That's why magkakaroon po ng Elijah in the future, and that is in Revelation chapter 11. Okay, yun po ang malinaw. So, pangatlo, ay pang-apat, he was a forerunner or a way preparer. Siya po yung tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon. So he was calling the people to work on the path to get ready for the king to arrive. As I said earlier, no, in ancient times, kapag kami hari, kinakailangan na maging clear ang lahat para walang delay. Dire-diretso ang dating ng hari. Kapag sinabi niyang pupunta dito sa Roma, dire-diretso. Walang mga sagabal sa daraanan. Siguro hindi po natin ma-appreciate ngayon ang mga daan kasi nandyan na clear yung way. Pero during those times, during the ancient times, ang mga daan po ay baku-bako, no? Ang mga daan hindi maganda, kailangang patagin. Para sa ganoon, hindi po madidelay ang pagdating ng hari at hindi rin po magiging hindi nakakahiya doon po sa lugar kung saan pupunta po ang hari. So, meron po mga heralds and servants at meron po silang dalawang function. The first function is to announce the king is coming. Yan ang first function po nila. Pangalawa, to prepare the road so that the travel would be easy. And how to prepare the road? Paano po inihahanda ang daan? Luke chapter 3 verse 5. Doon po sa binasa po natin kanina. Doon po sa invocation. Gusto natin pong basahin ulit. Luke chapter 3 verses 4 to 6. Sa gayon natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Sabi niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Sino yung sumisigaw sa ilang? That is John the Baptist. Kasi po nga, galing siya sa ilang. At doon po siya nagpipreach. Ang sabi niya dito, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lalakaran, matatambakan ng bawat libis, at mapapatag ang bawat burol at bundok, magiging tuwid ang daang liku-liko at patag ang daang baku-bako. Yun po ang sinasabi niya. But John the Baptist was not referring to an earthly king na hari na pupunta at kailangan na i-fix ang daan. He's not referring to a dirt road. He's referring to the road to our hearts.
ang paghahanda na hineherald or ina-announce ni John the Baptist, hindi yung physical na daan na kinakailangan na ihanda dahil may darating na hari. Kung hindi kinakailangan na maging handa ang puso ng bawat isa to prepare our hearts for the coming of the King. Ano po ba ang uri ng mga puso ng mga tao? Sabi ng Bible, no, sa Nasby, every ravine will be filled. No? Ibig sabihin, tatambakan ang bawat libis. Every mountain and hill will be brought low. Lahat ng matataas na lugar kailangan na mapatag or bumaba. The crooked road will become straight. Kinakailangan na ang liku-likong daan ay matuwid and the rough roads smooth. Alam niyo po yung puso po natin, ito po yung tinutukoy dito. Marami po tayong mga kakulangan sa buhay natin. Di ba? Maraming kakulangan sa buhay natin. Pag po ba tayo pumupunta sa church? Pag po ba tayo nagbabasa ng Bible? Do we ever pray to the Lord at sinasabi natin, Lord, ihanda niyo po yung aking puso para matanggap ko ang iyong salita. Ihanda niyo po ang puso ko para sa ganoon yung mensahe ninyo malaya na makapasok sa aking puso. We need to prepare our hearts for the coming of the King. Hindi yung paggising mo, kinakailangan magbasa na ako ng Bible kasi may test. Ay, kinakailangan mag-devotion na ako. Without ever asking the Lord, please come to my heart and speak to me. And before coming to my heart and speaking to me, Lord, ano man po na mga bagay na kulang sa puso ko, kulang ba ako sa pag-ibig? Kulang ba ako sa pagpapatawad? Kulang ba ako sa pagpapakumbaba? Meron bang kakulangan sa puso ko? Lord, tambakan mo. Lord, meron bang kataasan sa puso ko na para akong bundok? Para akong burol? Na napakataas ko, hindi ako makakatanggap ng iyong salita kung ako ay mapagmataas. At kung ako ay may pride sa puso ko. So, we have to pray for that. Lord, kung merong kataasan na nakikita po kayo, may pride na nakikita kayo sa buhay ko, Lord, patagin po ninyo ito upang malaya po kayong maglakbay papunta sa aking puso. You know, God can never speak to you unless napatagin mo ang iyong puso at magpakumbaba sa kanyang harapan. Lord, meron bang liku-liko sa puso ko? Meron ba akong baku-bakong landas? Na baku-bako na kailangan kong maituwid sa aking buhay? We have to pray for that. Para sa ganoon, malaya at walang delay na makakapunta po sa atin ang mensahe ng Diyos. You know what? I've experienced in my life na sa pagpipreach ko, sometimes yung preaching ko ay sa akin hindi ako kontento, hindi naman maganda. Pero may mga tao pa rin na nagsasabi na, alam niyo, na-bless ako, nag-speak ang Lord sa akin. You know why? And sometimes naman, I know that I prepared a lot. Pero, kung minsan, parang yung isang tao, umalis lang na parang walang dalang pagpapala. You know why? As a preacher, I have a responsibility to prepare. To prepare my heart also. To prepare dahil anong ituturo ko kung hindi ako nag-prepare. But it's not just me. Kayo din. If your hearts are prepared to receive the Word of God, mabibless kayo sa mensahe. Sino man ang tatayo sa harapan. It's not sometimes it's not the preacher. It's how well you prepared your heart. Kapag may pumunta sa taas, nakita mo yung text at sinabi mo, alam ko na yan, you will not receive anything. Mataas ka eh.
Di ba? That's why the preparation is very important. That's why the preparation na ginagawa ni John the Baptist ay napaka-importante. Alam niyo kung bakit? Lahat po ng nagpabaptize kay John the Baptist, the same, nananampalataya ng subito sa Panginoong Jesucristo. Why? Because they were already prepared. They prepared themselves for repentance. Alam niyo po ba, na ang baptism ni John, during that time, it is a baptism of repentance. Kapag ikaw ay isang Hudyo at sinabing magpabaptize ka, no? Masakit sa pride nila yon. Why? Paborito ako ng Diyos. Pinili ako ng Diyos. Ba't ako magbabaptize for repentance? Ginagawa lang yan ng mga Hudyo. Ay ng mga Hentil. Gentiles lang po ang nagpapabaptize ng baptism for repentance kung gusto po nila na gumaya sa mga Hudyo. But during those times, meron din po mga Jews na nagpabaptize kay John. And because they were too humble to believe that they are sinners, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, handa rin po ang kanilang puso. That was the preparation ng puso. At yan po ang napakahalaga sa ministry ni John the Baptist. Kahit na ganun lang kaikli ang kanyang buhay. So, yun po, yung sinasabi niya, meron bang ravine to be filled? Meron bang mountain to be brought low? And sometimes we experience things in our lives para ibaba tayo ng Panginoon. No? Up to the point na wala tayong aasahan kundi ang grace ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga kapag mataas ka, darating ang time, ibabagsak ka ng Lord. Di ba? Ang lahat ng nagmamataas, binabagsak. At ang lahat ng nagpapakumbaba ay itinataas. And the rough roads should be smooth. Kaya nga po napakahalaga, every time we read our Bible, every time we have our devotion, every time we go to church, napakahalaga na sinasabi natin, Panginoon, kayo po ang maghanda sa puso ko. Kaya nga, di ba nag-pray tayo? Lord, ihanda niyo po ang aming puso sa umagang ito para makakinig yung mga salita. Not just by words, but by intent. Dapat intention natin yan na every time we go to church, sasabihin natin, hindi ako papayag, Lord, na masasayang ang araw ko. Hindi ako papayag na pupunta ako sa church na wala akong dala-dalang mensahe na galing sa'yo. Yun po yun, yung pag-prepare. We pray. No, hindi yung pagdating sa church, doon na lang ako mag-pray. Total, lagi naman nag-pray. No. Bago pa lang, you have to prepare. Okay, so his background, pangalawa, his ministry, pangatlo, his message. What is his message? Alam niyo po ba na iisa lang ang preaching ni John the Baptist? Hindi siya gumagamit ng expository preaching, topical preaching, at kung ano-anong preaching. Hindi siya gumagawa ng sermon notes na kagaya ko. Iisa lang po ang tunog ng kanyang string, kumbaga sa gitara. Iisa lang ang lagi niyang sinasabi. Anong sinasabi niya? Verse 2, repent! And I believe na yan po ang preaching na kinakailangan ng lahat ng tao. At ito po ang preaching na ayaw na marinig ng tao. At ito po ang preaching na parang nilalaktawan na po ng mga preachers at ng mga pastors. Dahil ayaw po nilang maka-offend. Repent! And if you notice the word repent, sa start po ng ministry ng Panginoong Jesucristo, the same preaching na unang sinabi ng Panginoong Jesucristo, yung words na yun. Ano yung first preaching ng Panginoong Jesucristo? Matthew chapter 4 verse 17. From that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Same! Why? Napakahalaga ng repentance for salvation. Kaya nga ang sabi dito, ang sabi dun sa Luke chapter 3 na binasa natin,
Kapag yung puso ay handa, kapag ang puso ay patag, malayang papasok ang hari sa puso, sa iyong puso. Madali mo siyang tanggapin sa buhay mo. At anong sabi niya? Makikita niyo ang kanyang kaligtasan. Why? Bakit napakahalaga ng repentance? Kasi ang repentance po ang susi. Ito po yung requirement para ikaw ay maligtas. Kaya nga yung mga nagtanong kay Apostle Peter, sabi niya, what shall we do in order to be saved? Anong sabi niya? Repent. Receive. Believe in the Lord Jesus Christ. No? And what is repentance? Akala ng iba ang word na repentance ay pagiging malungkot. Kunyari, he is repenting kasi umiiyak siya. He is teary-eyed, he's weepy, napakalungkot niya. And then sinasabi din natin na may nagawa akong kasalanan, nagsisi na ako sa aking mga kasalanan. Nagsisi na ako sa aking mga kasalanan. Umiyak pa nga ako nung nagpe-pray ako at nagsosorry ako sa Panginoon. And you think that is repentance? That is not repentance. Alam niyo ba yun? Hindi po repentance yun. What is repentance? Repentance comes from the Greek word metanoia, which means to turn around. To change your mind. No? A change of mind and a change of heart. Repentance is not a feeling thing, but it is an action thing. Okay? It literally means a change of mind that follows an action. Ito po ang repentance. Kasi kung minsan nakala natin, Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan na nagawa. Humihingi po ako ng pagpapatawad sa mga hindi mabubuting nagawa, hindi ka nais-nais. Ano? Alam niyo po, yung word na hindi ka nais-nais, ang babaw nun Kasalanan. Patawarin niyo ako sa aking kasalanan, sin. That hurts you, Lord. And when we repent, we change our ways. And we change our hearts. And we change our minds. That is repentance. No? It is a proof of conversion. Kaya naniniwala tayo sa Baptist na once saved, you are saved. Why? Because once you have really repented, you are saved. You are not perfect. We sin once in a while, but there is that repentance. Ibig sabihin, yung pagsisisi mo at paghingi ng patawad sa Panginoon, it follows a conversion. It follows a change. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, noon Baptist ako, noon Christian ako. Ano? Anong nangyari sa pagiging Kristiyano mo ngayon? Once na naging Kristiyano ka, hindi yung napapatid. Once na naligtas ka, you are saved by grace, by faith in the Lord Jesus Christ. Hindi nawawala ang kaligtasan. Napuputol lang ang relasyon mo sa Ama. Yung fellowship. Yun ang napuputol, ang relasyon hindi napuputol. Kaya naniniwala tayo, once na totoo kang tumanggap, totoo kang ligtas, hindi nawawala ang kaligtasan mo. But be very sure that you are living in repentance. It's a warning. Kasi akala nung iba, ganun kababaw, I follow dun sa prayer. Totoo yun, kapag ka nag-pray ka, and you have that intention to follow the Lord Jesus Christ, to turn around from your sin, you are saved. Naniniwala ako doon. Pero yun nga ang repentance, hindi siya mababaw. Hindi siya yung umiyak ka kasi nahuli ka. Nagsisi ka kasi wala ka ng way out. Kailangan mo nang umamin, ikaw ang pumatay kasi hawak mo yung kutsilyo. No? Kung mamamatay tao ka, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Ephesians chapter 4,
Ephesians chapter 4. Kaya nagagalit po si Apostle Paul sa mga taga-Efeso nung time na yon. Okay, tignan lang natin, no? Ephesians chapter 4. Ang sabi ni Apostle Paul dun sa Christian's Walk, starting from verse 17, sabi niya, lumakad kayo sa inyong bagong pagkatao, hindi dun sa lumang pagkatao. Sabi sa verse 25, therefore laying aside falsehood. Kung sinungaling ka, huwag ka na magsinungaling. Kasi nga, nabalitaan ni Apostle Paul na ay mga Kristiyano sa Efeso, dinalaw niya ulit. Ay alam niyo, ganitong panaggagawa nila sa buhay nila. Nagalit siya. Nag-preach siya ulit. Ang sabi niya, lay aside falsehood. Speak truth each one with his neighbor. Tapos verse 26, be angry but do not sin. Pwede kang magalit pero huwag kang magkasala. Pwede ka palang maggalit na hindi ka nagkakasala. Di ba? Verse 28, yung magnanakaw, wag nang magnakaw. Verse 28, ayan o, ibig sabihin sa mga converts, meron pa rin mga bumabalik sa pagnanakaw. So ang sabi dito ni Apostle Paul, he who steals must steal no longer, but rather he must labor, performing with his own hands what is good. Kung scammer ka noon, dapat nung na-born again ka, hindi ka na nag-i-scam. Di ba? Kamag-anak mo, ini-scam mo pa eh. So that he will have something to share with one who has need. No? Do not let unwholesome word proceed from your mouth. Huwag ka na magmura. Etc. Ang point ko lang dito, ang sabi ng Apostle Paul, yung ginagawa nyo noon, huwag nyo nang gawin ngayon. Kung tunay kang nagrepent, baguhin mo. And Paul explains the difference between worldly sorrow and godly sorrow. Tignan natin 2 Corinthians 7:10. Gusto ko po na i-memorize nyo ito. 2 Corinthians, King James kasi ako, pero itong NASB, godly sorrow, sabi niya kasi, at saka worldly sorrow. Dito po sa NASB, ang sabi niya dito, 2 Corinthians 7:10, for the sorrow that is according to the will of God, that is godly sorrow, produces a repentance without regret, leading to salvation. Okay? But the sorrow of the world produces death. Bakit? Nalungkot lang siya eh. Nadala siya ng emosyon niya, nalungkot siya. Pero walang change kasi walang repentance. So ang repentance dito, action. Bakit ko nasabi? Sabi niya, for the sorrow that is according to the will of God produces repentance. So kung yung sorrow, synonym ng repentance, the passage doesn't make sense. Di ba? Parang sinasabi mo, sorrow produces sorrow. Parang sinasabi mong sorrow produces sorrow. Kung synonymous yung repentance at saka sorrow. Nakita nyo? Pero ang worldly repentance, no? Ang worldly sorrow, nalungkot ka lang pero walang intention na baguhin ang buhay mo at baguhin yung lifestyle mo. And that is the preaching of John the Baptist. And that is the preaching of the Lord Jesus Christ. And that is the preaching that you can hear from preachers na hindi natatakot na sasabihin sa'yo na mali yan. Paano kaya kung ang pastor natin ay si John the Baptist? Siguro araw-araw may fire. Kasi Elijah, no? Araw-araw siguro nare-rebuke tayo sa mga ginagawa natin, ano? So repentance, again, is not sorrow. It means to turn around. It is a change of opinion, change of direction, change of mind, change of purposes, change of will, change from sin to holiness. Yan po ang repentance. Yun po ang preaching ni John the Baptist. Preaching of repentance.
Pangalawang preaching niya, eto. Prove that you repented. Matthew chapter 3, verse 8. Sabi niya, therefore, bear fruit in keeping with repentance. Ipakita mo na nagsisi ka. No? Ipakita mo na nagsisisi ka. Hindi mo pwedeng sabihin, nagsisi nga ako eh. Ipakita mo na nagsisi ka. No? Sa kasalanan mo, bear fruit in keeping with repentance. Kaya nga, makita dapat sa'yo ang fruits of repentance. Bakit niya kaya nasabi yon? Kasi alam niyo, nung nagpipreach siya, may mga dumating. Kasi sabi ng Bible, lahat nagpuntahan kay John the Baptist. Of course, hindi lahat-lahat ha. Ang sinasabi lang, napakaraming tao. Kasama na ang Sadducees and Pharisees. Verse 7. Anong pagkakaiba ng Sadducees at saka Pharisees? Pareho po silang mga matataas. No? Pareho silang mga influential sa religion, sa community. Anong pagkakaiba nila? Ang Pharisees, naniniwala sila sa spirits, naniniwala sila sa angels, naniniwala sila sa resurrection of the dead. Okay? Ang Sadducees hindi. Alam nyo ba na kumbaga sa partido, magkaaway ang dalawang yan? Meron lang isang reason bakit sila nagkabati. They both hated the Lord Jesus Christ. And they both hated John the Baptist. Kaya nga dito sa verse 7, when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, alam niya kasi, nagkukunwari lang sila eh. He said to them, you brood of vipers, mga alupong kayo, mga ahas kayo, who warned you to flee from the wrath to come. Ibig sabihin, ganon sila karelihiyoso, pero ang sabi niya, you will experience the wrath to come. Kung akong Pariseo, napakabait ko. Napakamatuwid ko. Kung itatranslate natin yan sa panahon na yon, parang sinasabi natin na I am doing good works. Kaya save ako. Wala nang hihigit pa sa good works ng mga Pharisees. Because outwardly, they are very good. Yeah? Outwardly, memorize nila ang Old Testament na yung Pentateuch. Ano yung Pentateuch? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ganito ang example sa Pharisee. Kapag meron kang arrow, pinatama mo doon sa libro, no? Kung saan yun tumagos, alam ng Pharisee kung ano mismo ang nakasulat doon. Alam niyo ba na ganun sila? And Paul was a Pharisee. Si Apostle Paul, bago siya. Ang teacher ni Paul ay napaka-matalino. Kumbaga sa first class, si Gamaliel, teacher of the law. Pharisee si Paul, kaya alam niya yung kanyang sinasabi. No? So, yung mga Pariseo at Sadduceo, sinabi ni John the Baptist na pupunta kayo sa impyerno. Ito yun. You brood of vipers. Kayong pamilya o angkan ng mga ulupong. Yun ang ibig sabihin. Ang sakit naman talaga magsalita ni John the Baptist. Kung ako ang Pariseo at Sadduceo, talaga magagalit ako. Pero yun ang sinabi niya. Ang sinabi niya, ipakita nyo ang puso nyo sa pamamagitan ng pagsisisi. True repentance. Kaya yun po yung preaching ni John the Baptist. At pangatlo, be baptized. Kaya nga baptist. Joke lang ha. You need to be baptized. Merong dalawang uri po ng baptism, no? Dito na tinutukoy. Actually, maraming kinds of baptism, pero meron akong tutukuyin lang na baptism ni John at baptism po ni Jesus Christ. John's baptism is the baptism of repentance in anticipation to the Lord Jesus Christ, to the coming
of the Lord Jesus Christ. In preparation, yun ang ibig ko sabihin. Pero yung Jesus baptism, ito po yung for us, Christians, to identify to the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. At kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoong Jesucristo as your personal Lord and Savior, you need to be baptized. Okay? Kailangan mong magpabautismo para sumunod sa ordinansya na sinasabi po ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi on the following verses, kahit na si Jesus nagpabaptize eh. Pero hindi naman siya makasalanan. Pero sabi niya, let it be for the fulfillment of righteousness. Okay? At dito nga po sa church, hindi lang po sa church na ito, kundi I believe sa evangelical churches and Christian churches, that the membership is officially ang official acceptance natin is baptism. If you have been baptized because you are already a Christian, bawa sa Pilipinas, nabautismuhan ka na. May church ka doon, nabautismuhan ka doon, pagdating mo sa Roma, nag-attend ka ng church, yung iba nagpaparibaptize, pero you don't have to be baptized kasi nabaptize ka na eh. Okay? Yun ang position ko. But if you want to be baptized, rebaptized, it's okay. Pero, kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, tapos nakakilala ka sa Panginoon, hindi ka pa nabaptize, and then now, nakakilala ka na sa Panginoon as Lord and Savior, kinakailangan mong isil yun sa pamamagitan ng pag-follow sa water baptism. Okay, malinaw po yun. But baptism is not a requirement for salvation. Malinaw po yun, ano? But as a Christian, you need to obey the Lord Jesus Christ when He said, you have to be baptized. Kaya itinuturo po ito, kahit sa Great Commission, sabi niya, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And so yan po, yung ating pong lesson sa umaga po ito. Mamaya po sa ating hymn of commitment, habang umaawit po tayo, meron lang po akong dalawang invitation to make. Huwag po kayong mahihiya na pumunta sa harapan if you want to receive the Lord Jesus Christ. Kung sa palagay mo, hindi ka pa talaga nagre-repent at hindi ka pa tumatanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Or maybe you are a Christian, but you are not living in accordance to the word repentance. You can come forward and I will pray for you. And kung gusto mo naman na magpabaptize, of course hindi ngayon dahil po malamig ngayon, but if you just want to come forward as a commitment that you want to follow the Lord Jesus Christ in water baptism, I invite you also to come forward officially so that the church can pray for you. Maliwanag po, habang umaawit po tayo. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you for your goodness. We thank you, Lord, for the life of John the Baptist. Na siya po yung nag-prepare ng way. And Lord, salamat po na every time na kami po ay pupunta sa church, every time na magbabasa kami ng inyong salita, tulungan niyo po kami na lagi pong maging handa ang aming pong mga puso upang sa ganun malaya po kayong kumilos, malaya po kayong mausap. Salamat po. Pagpalain niyo po ang congregation na ito, Lord. And Lord, kung meron man po sa aming kalagitnaan who needs prayers, or kahit na anong uri ng panalangin sa umagang ito, touch their hearts, Lord. In Jesus' name, Amen.